Kabanata 481. Sa palagay ko ay mas mainam na siya na ang humawak nito, mahinahong wika ni Vincent. Kahit hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Leon ay pilit pa rin niyang pinapanatili ang pagiging magalang, dahil panauhin nila ito at kusang loob lamang ang kanyang hangarin na tumulong. Ngunit may pag-aalinlangan na tugon ni Leon. Walang ngunit, lumayo ka na upang hindi makasagabal sa ginagawa ni Dr. Chase, wika ni Vincent habang kamakaway ng kamay at nagsisimula ng makaramdam ng pagkainip. Sige, bumantong hininga si Leon at wala nang ibang pagpipilian kundi umatras upang bigyang daan ang doktor na agad na naglabas ng mga makabagong kagamitan at nagsagawa ng masusing pagsusuri kay Gloria. Dahil abala kayo Ginoong Paul ay hindi ko na kayo aabalahin pa at aalis na ako, wika ni Leon habang magalang na yumuko. Wala na ring saysay ang kanyang pananatili kung hindi naman pinaniniwalaan ang kanyang kakayahan. Huwag naman, bihira lamang ang iyong pagdalaw Leon, at sayang naman kung aalis ka nang hindi man lang nakakain ng tanghalian, mabilis na pagpigil ni Snow. Ang tulong na ipinakita ni Leon noong nakaraang araw ay tumatak na sa kanyang isipan at ayaw niyang umalis ang binata nang hindi man lang na ipagpapasalamatan ng maayos. Tama iyan Ginoong Wolf, ipinag-utos ko na sa mga tagapaglingkod na maghanda ng pagkain, kaya manatili ka muna saglit, seryosong idinagdag ni Fane. Bukod pa rito si Dr. Chase ay dalubhasa sa karaniwang gamutan, habang ikaw naman ay may kaalaman sa ibang pamamaraan kaya maaaring magtulungan ang inyong kakayahan. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa ginagawa ng doktor ay baka makapagbigay ka ng mungkahi. Kahit nagdududa ang kanyang ama at ang doktor ay hindi sumasang-ayon si Fane. Matagal na niyang kilala si Leon, kaya lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Hindi man niya inaasahang madaling mapagagaling ng binata ang matagal ng karamdaman ng kanyang ina, ay alam niyang hindi ito mapagmataas o mahilig magyabang. Kung handa itong tumulong ay tanda na may sapat itong kaalaman sa larangang ito. Kung hindi man lubos na mapagaling ay maaari pa rin itong makatulong sa panahon ng pangangailangan. Sige kung gayon, pumayag din si Leon matapos ang maikling pag-aalinlangan. Napakalala na ng kalagayan ni Gloria at kung hindi maaagapan ay maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay sa loob lamang ng 1 taon. Bilang taong may kaalaman sa gamutan at kaibigan pa ni Fane ay hindi niya kayang manahimik lamang habang unti-unting lumalala ang kalagayan ng ina ng kanyang kaibigan. Tama ang sinabi ni Fane, kapag naharap sa hirap si Dr. Chase ay maaari siyang makapagbigay ng tulong. Huwag kayong mag-alala Ginoong Paul. Ilang beses ko nang nagamot ang kalagayan ng inyong asawa, kaya madali lamang para sa akin na gawin ito muli. Magiging maayos din siya habang ako ang gumagamot. Hindi ako walang alam at napatunayan ko na ang aking kakayahan sa paglipas ng panahon, wika ni Dr. Chase habang may halong panghahamak ang tingin kay Leon. Naiintindihan naman ni Leon na madalas na minamaliit ng mga karaniwang manggagamot ang ibang pamamaraan ng pagpapagaling, kaya hindi na niya pinansin ang pang-iinsulto. Pakiusap iligtas ninyo ang aking asawa, madali ang pakiusap ni Vincent. Matapos ang pagsusuri ay sinubukan ni Dr. Chase na ibalik ang malay ni Gloria, ngunit kahit gamitin ang lahat ng kagamitan ay nanatiling walang tanda ng paggising ang may bahay. Ano, paano ito nangyari? Hindi makapaniwalang wika ni Dr. Chase. Sinubukan pa niyang ulitin ang kanyang ginawa, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Gloria. Ano ang nangyayari Dr. Chase, bakit hindi pa gumigising ang aking asawa? Nag-aalalang tanong ni Vincent. Mukhang mas malala pa ito kaysa sa mga naunang pagkakataon, seryosong sagot ng doktor. Noong mga nakaraang panahon ay madali lamang niyang nagigising si Gloria sa pamamagitan ng ilang simpleng hakbang, ngunit ngayon kahit paulit-ulit na niyang subukan ay walang tanda ng paggising. Hindi na kailangang maging matalino upang malaman na ang kalagayan ngayon ay mas delikado kaysa sa dati. Lalong nabahala si Vincent. Ano ang dapat nating gawin Dr. Chase? Huwag kayong mag-alala Ginoong Paul. Mayroon pa akong huling paraan ngunit kailangan nating bigyan siya ng espesyal na iniksyon upang maibalik ang kanyang malay, may pag-aalinlangang sagot ni Dr. Chase. Ang ganitong uri ng iniksyon ay ginagamit upang gisingin ang mga pasyenteng nawalan ng malay, ngunit may kaakibat itong epekto na maaaring magkakaiba depende sa kalagayan ng katawan ng tao. Dahil dito ay karaniwang hindi ito ibinibigay ng mga doktor maliban na lamang kung kinakailangan talaga.
Isang iniksyon upang gisingin siya. Kung gayon ay ibigay mo na ito agad. Walang pagdudang utos ni Vincent. Hindi siya doktor kaya hindi niya alam ang mga posibleng masamang epekto nito. Bukod pa rito ay 2 taon na ring inaalagaan ni Dr. Chase ang kanyang asawa, kaya lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Sige, tumango ang doktor at agad na kinuha ang kanyang mga kagamitan upang ihanda ang gamot. Kahit alam niya ang mga epekto nito ay naniniwala siyang hindi ito magdudulot ng malaking pinsala, dahil sa kaunting bigat lamang ang dulot nito sa katawan. Huwag, hindi maaaring bigyan ng iniksyon si Ginang Paul, biglang tumayo si Leon. Bakit hindi mariing tanong ni Dr. Chase? Sabay na tumingin sina Vincent, Fane at Snow kay Leon na tila naghihintay ng paliwanag. Napakahina na ng katawan ni Ginang Paul, kaya hindi mainam na bigyan pa siya ng karagdagang gamot, may pag-aalin ang sagot ni Leon. Bagaman may kaalaman siya sa ibang pamamaraan ng gamutan ay hindi pamilyar si Leon sa mga karaniwang gamot, at hindi niya alam ang mga sangkap at epekto ng iniksyon. Ngunit madali niyang nahulaan na gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapasigla sa utak o ilang bahagi ng katawan. Sa mga taong malusog ay hindi ito magdudulot ng malaking kapinsalaan, ngunit iba ang kalagayan ni Gloria. Napakahina nito at may naipong malamig na enerhiya sa loob kaya hindi nito kayang tiisin ang ganitong uri ng gamot. Nag-aalala si Leon na baka ang iniksyon pa ang maging dahilan ng pagkawala ng buhay ng may bahay. Hindi mainam. Wala ka namang lisensya bilang doktor kaya paano mo mapagdudahan ang aking kakayahan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makialam? Kahit may kaakibat na epekto ang iniksyon ay nakadepende pa rin ito sa kalagayan ng pasyente, kaya hindi tiyak na magkakaroon ng masamang epekto kay Gloria. Kahit magkaroon man ay hindi naman ito magiging lubhang mapanganib dahil sa liwanag lamang ng dulot nito. Basta lamang na maibalik niya ang malay ng may bahay ay tiyak na makakatanggap siya ng malaking gantimpala mula kay Vincent, at tungkol naman sa mga posibleng epekto ay maaari na lamang itong ayusin sa ibang pagkakataon. Ako, hindi agad nakasagot si Leon. Batay lamang sa kanyang hinuha ang kanyang sinabi at dahil wala siyang sapat na kaalaman sa ganitong uri ng gamutan ay hindi niya maipaliwanag ng detalyado ang kanyang dahilan. Ano, bakit hindi ka makasagot? Mapang-asar na ngumiti si Dr. Chase sa kanyang narinig. Ginoong Paul, wala akong sapat na kaalaman sa karaniwang gamutan, kaya mahirap para sa akin na ipaliwanag ng maayos, ngunit pakiusap paniwalaan ninyo ako. Ang kalagayan ni Ginang Paul ay hindi angkop na bigyan ng ganitong uri ng iniksyon, seryosong wika ni Leon habang nakatingin kay Vincent. Sa loob ng ilang buwan ay nakatulong si Leon sa paggamot ng iba't ibang karamdaman, kaya nakapag-ipon siya ng sapat na karanasan. Naniniwala siyang kung itutulok ang gamot ay tiyak na lalong lalala ang kalagayan ni Gloria, at maaari pa itong maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ikaw, Ginoong Paul, sinasadya ng taong ito na hadlangan ang aking ginagawa. Pakiusap paalisan ninyo siya upang magawa ko ng maayos ang paggamot kay Ginang Paul, sigaw ni Dr. Chase. Mangyaring umalis ka na Ginoong Wolf. Pinahintulutan kita dahil panauhin ka sa aking tahanan, ngunit sana ay alam mo kung hanggang saan ang iyong hangganan, naiinis na wika ni Vincent. Kung naipapaliwanag lamang ng maayos ni Leon ang kanyang dahilan ay maaaring isaalang-alang niya ito, ngunit paano siya maniniwala kung hindi man lang alam ng binata kung ano ang iniksyon, at wala rin itong kinikilalang lisensya bilang manggagamot. Ginoong Paul, hindi maaaring iturok ang gamot kay Ginang Paul. Nais ko lamang iligtas ang kanyang buhay, muling pagpapaalala ni Leon habang humaharang sa dadaanan ng doktor. Hindi ko kailangan ng iyong tulong kaya umalis ka na. Nagalit ng husto si Vincent at biglang inilabas ang kanyang lakas na damaloy patungo kay Leon. Tugatog ng pinakamataas na antas ng lakas, gulat na wika ni Leon nang maramdaman ang bigat ng enerhiya at kusang umatras ng ilang hakbang. Mas makapangyarihan si Vincent kaysa kay Gilbert. Nasa tugatog lamang ng likas na lakas si Leon kaya wala siyang pagkakataong makalaban sa hari ng Timog. Sa kabutihang palad ay pagbabala lamang ang nais iparating ni Vincent, at walang balak saktan ang binata. Kaya nang umatras na si Leon ay agad ding binawi ng ama ang kanyang lakas. Gayunpaman ay naramdaman pa rin ni Leon ang matinding bigat na damaloy sa kanyang buong katawan na tila sumasakal sa kanya. Ano po ang ginagawa ninyo, ama? Nais lamang tumulong si Leon,
kaya paano ninyo ito magagawang gawin sa kanya? Sabay nagulat na wika ni Fane at Snow at agad na lumapit upang alalayan si Leon. Mas labis na nagalit si Snow kaysa sa kanyang kapatid. Iniligtas siya ni Leon noong nakaraang araw, ngunit ngayon ay itinuturing siyang kaaway ng kanyang ama. Paano niya mababayaran ang kabutihang ipinakita ng binata? Malinaw sa kanyang mukha ang kanyang hindi pagsang-ayon. Tulong, tunay ba iyan ang kanyang hangarin? Paano maniniwala ang isang taong ayaw ipakilala ang kanyang tunay na pinagmulan? Mapangasar na sagot ni Vincent. Ang pagbabahagi ng sariling pinagmulan ay isa sa mga pinakasimpleng bagay na maaaring gawin ng sinumang mandirigma, ngunit ito ay itinatago ni Leon. Kung hindi tapat ang pakikitungo ng binata sa kanila, ay wala ng dahilan pa ang hari ng timog na panatilihin siyang panauhin. Ama tiyak na may dahilan kung bakit hindi maibunyag ni Ginoong Wolf ang kanyang pinagmulan. Nais pa sanang ipagtanggol ni Fane ang kaibigan, ngunit pinutol agad siya ng kanyang ama. Sapat na, huwag ka nang magsalita pa Fane, paalisan mo ang taong ito. Isa na ang hindi pagiging tapat ng pakikitungo ni Leon, ngunit mas hindi katanggap-tanggap ang kanyang paulit-ulit na pagharang habang sinisikap ng doktor na iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Ama, hindi nasiyahan sina Snow at Fane sa naging pakikitungo kay Leon. Panauhin nila ang binata, ngunit bukod sa pagbabantaan siya ng kanilang ama ay ipinatatuboy pa ito palabas ng kanilang tahanan. Fane, isang beses ko na lamang ito uulitin, paalisan mo ang taong ito, mariing wika ni Vincent habang tinitingnan ng masama ang kanyang mga anak. Hindi nagpatinag si Snow ngunit si Fane na laging takot sa kanyang ama ay nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Hindi na siya nang ahas pang dagdagan ang galit ng kanyang magulang. Hindi makapaniwala si Leon na ganito ang ibinalik sa kanyang kabutihan. Kahit may mapagkumbabang ugali ang binata ay hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa ganitong pagtrato. Nanatili lamang siya upang tumulong kay Gloria, ngunit dahil hindi pinahahalagahan ang kanyang hangarin ay wala na ring dahilan upang manatili pa. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit si Vincent mismo ang matigas ang ulo at ayaw makinig, kaya wala na siyang ibang magagawa. Sige, aalis na ako, mapangasar na wika ni Leon at tumalikod upang umalis. Sasamahan kita palabas Ginoong Wolf bumantong hininga si Fane at sumunod sa likuran ng kaibigan. Sa wakas ay malaya na ang daan Dr. Chase. Pakiusap iligtas ninyo ang aking asawa, lamambot ang tingin ni Vincent habang may pag-aalalang nakatingin sa kanyang may bahay. Sige, tumango ang doktor at agad na itinurok ang gamot sa braso ni Gloria. Sa unang tingin ay tila naging epektibo ang gamot. Ilang sandali pa ay gumalaw ang talukap ng mga mata ni Gloria at dahan-dawang iminulat ang mga ito. Gloria, gising ka na sa wakas, labis na tuwa ni Vincent at agad na lumapit sa kanyang asawa. Ganoon din ang kasiyahan ni Snow na sumunod din sa kanyang ama. Tama ang aking ginawa, ngumiti nang may pagtatagumpay si Dr. Chase habang naiisip ang malaking gantimpalang matatanggap niya mula kay Vincent. Biglang samuka si Gloria ng sariwang dugo na tumalsik sa puting kumot. Kasunod nito ay muling pumikit ang kanyang mga mata at nawalan muli ng malay. Higit pa rito ay lalong namutla ang kanyang mukha at naging mahina at mabilis ang kanyang paghinga. Ano po ang nangyari, ina? Gulat na sigaw ni Snow at tinawag pa ang kanyang inang ngunit na natiling walang kibo si Gloria. Paano ito nangyari? Lubos na nagulat si Dr. Chase. Alam niyang maaaring magdulot ng pagsusuka ang gamot ngunit hindi niya inakalang magdudulot ito ng paglabas ng dugo. Sapat na malala ang pagdurugo ng isang taong malusog pa, kaya naman ay mas delikado ito para sa kalagayan ni Gloria. Ano ang nangyayari, Dr. Chase? Namutla ang mukha ni Vincent at mariing tumingin sa kanyang manggagamot. Hindi ko tiyak, puno ng takot ang mukha ni Dr. Chase habang sinusubukang alamin ang dahilan ng pangyayari. Ikaw ang nagturok ng gamot sa aking asawa at ngayong may nangyaring masama ay sasabihin mong wala kang alam, mariing wika ni Vincent. Kahit nawala ng malay kanina ay maayos pa ang paghinga ni Gloria, ngunit matapos turukan ay naging napakahina na tila anumang oras ay maaaring tumigil. Kahit ang taong walang alam ay madaling makita na ang itinurok na gamot ang sanhi ng paglalan ng kalagayan ng kanyang asawa. Ginoong Paul, pakiusap. Kabanata 485. Sinikap ni Dr. Chase na ilayo ang sarili sa anumang pananagutan. Ipadala sa ospital.
Paano mo ito nasasabi ng ganoon kadali? Napakahina na ng katawan ng aking ina, kaya paano niya makakayanan ang mahabang paglalakbay? Baka sa oras na makarating pa doon ay wala na siya sa atin, sigaw ni Snow na puno ng galit at may mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Ako, hindi makasagot si Dr. Chase. Alam niyang tama ang sinabi ng dalaga. Sa kasalukuyang kalagayan ni Gloria ay hindi tiyak kung makakaligtas pa ito sa biyahe. Huwag kang mag-alala Snow, hahanap ako ng paraan. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyong ina, kahit na ibigay ko pa ang aking buhay pampalubag loob ni Vincent, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay wala rin siyang tiyak na alam na gagawin. Anong paraan pa ang mahahanap mo? Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Paulit-ulit tayong binalaan ni Leon na huwag iturok ang gamot, ngunit hindi mo siya pinakinggan at pinalayas pa siya sa ating tahanan. Ito ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang kalagayan ni ina. Kung may mangyaring masama sa kanya ay hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay, malakas na sigaw ni Snow habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Namutla ang mukha ni Vincent. Hindi katakatakang magalit ang kanyang anak. Kung pinakinggan lamang niya ang payo ni Leon ay hindi hahantong sa ganitong panganib ang kanyang asawa. Kahit hindi man ito magising agad ay hindi sana magiging lubhang delikado ang kanyang kalagayan, tulad ngayon. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Ginoong Paul, binibini Paul nasa matinding panganib na ang buhay ni Ginang Paul, kaya kailangan nating kumilos agad. Sa palagay ko ay dapat hingin natin ang tulong ng banal na doktor na si Graham Elliot. Magpapadala ako ng tauhan upang ipatawag siya agad. Hindi na kailangan Ginoong Hendricks. Mayroon akong kanyang numero at tatawagan ko na siya agad, mabilis na wika ni Vincent at agad na kinuha ang kanyang telepono. Dahil sa bigat ng kalagayan ng kanyang asawa ay hindi sila maaaring mag-aksaya ng panahon. Mas mabilis kung siya mismo ang tatawag upang makarating agad ang doktor sa kanilang tahanan. Kamusta Ginoong Paul? May maitutulong po ba ako? Malalim at mahinahong boses ang narinig mula sa kabilang linya. Graham, may isang pabor akong hihilingin. Nawala ng malay ang aking asawa at nasa panganib ang kanyang buhay. Wala akong panahong magpadala ng iba upang ipatawag ka, kaya umaasa akong makakapunta ka rito upang tumulong, mabilis na paliwanag ni Vincent. Kahit siya ay kinikilalang hari ng Timog ay kilala at iginagalang din niya ang pangalang tinatamasa ni Graham sa larangan ng medisina. Ginoong Paul, hindi naman sa ayaw kong tumulong, ngunit marami akong pasyenteng inaasikaso at karaniwang puno ang aking schedule. Kailangang sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Kilala si Graham sa buong mundo, kaya marami ang humihingi ng kanyang tulong araw-araw at karamihan sa kanila ay nakapagpa-schedule ng maaga. Kung papayagan niyang unahin si Vincent ay magiging hindi makatarungan ito sa ibang mga pasyenteng nangangailangan din ng kanyang serbisyo. Graham, alam kong biglaan ang aking kahilingan, ngunit napakabigat na ng kalagayan ng aking asawa at hindi na ito makapaghihintay pa. Umaasa akong maaari mo siyang tulungan dahil sa ating matagal ng pagkakaibigan. Narinig ni Graham ang matinding pag-aalala at katapatan sa tinig ni Vincent. Nanahimik muna siya sandali upang pag-isipan ang kahilingan bago sumagot. Sige, dahil sa bigat ng sitwasyon ay tutulong ako sa pagkakataong ito, ngunit dapat mong malaman na napakasalimuot ng kalagayan ni Ginang Paul. Batay sa aking nakaraang karanasan sa paggamot sa kanya, ang tanging magagawa ko lamang ay magbigay ng mga gamot upang mapanatili ang kanyang lakas, at wala nang higit pa rito. Noong mga nakaraang panahon ay humingi na rin ng tulong si Vincent kay Graham, ngunit hindi nito matukoy ang tunay na ugat ng karamdaman. Alam ko, ang aking asawa ay tinuro ko ng gamot upang maibalik ang kanyang malay, at ilang sandali pa ay samuka ito ng dugo at muling nawalan ng malay. Hindi ko hinihingi na ganap mo siyang pagalingin, ang nais ko lamang ay maibalik muli ang kanyang diwa, wika ni Vincent habang bumubuntong hininga at ipinapaliwanag ang nangyari. Ano, tinurukan siya ng ganitong uri ng gamot? Gulat na tanong ni Graham. Oo, mayroon bang masamang epekto ito? Tanong ni Vincent. Hinala na niya na ang itinurok na gamot ang naging dahilan ng paglala ng kalagayan ng kanyang asawa, ngunit dahil wala siyang sapat na kaalaman at tinatanggi naman ni Dr. Chase ang kanyang kasalanan ay hindi siya lubos na nakasiguro. Siyempre mayroon. Gumagana ang ganitong gamot sa pamamagitan ng pagpapasigla sa iba't ibang bahagi ng katawan,
ngunit may kaakibat itong malalang epekto. Kahit ang mga doktor sa ospital ay nangangamba itong ibigay sa mga taong malusog pa, kaya palalo sa isang taong matagal nang may karamdaman. Sa kalagayan ni Ginang Paul, ang pagtuturok ng ganitong gamot ay katumbas na ng pagbibigay sa kanya ng hatol ng kamatayan, mariing paliwanag ni Graham. May malawak na karanasan si Graham sa parehong karaniwan at tradisyonal na gamutan, kaya hindi tulad ni Leon ay madali niyang naipapaliwanag ng malinaw ang masasamang dulot ng gamot. Masamang epekto. Napahinto at namutla si Vincent habang tumitingin ng may matinding galit kay Dr. Chase. Isa si Graham sa mga kinikilalang dalubhasa sa larangan ng medisina sa buong lungsod, kaya walang pag-aalinlangang pinaniwalaan ni Vincent ang kanyang sinabi. Kung hindi lamang dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa, ay agad na sana niyang pinarusahan ang doktor sa oras ding iyon. Nanginginig si Dr. Chase nang makita ang tingin ni Vincent. Kahit hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan ay naramdaman niyang siya ang paksa nito, at hindi maganda ang kanilang sinasabi. Dahil sa takot at pagkakasala ay nais niyang makatakas ng palihim, ngunit nahulaan na ito ni Vincent. Si Ginoong Hendricks ay isinara na ang lahat ng mga pinto kaya wala nang daan upang makalayo. Biglang muling nagsalita si Graham at agad ibinaling ni Vincent ang kanyang pansin pabalik sa kanilang usapan. Ginoong Paul, hindi ako makapaniwalang pinayagan mong mangyari ito. Kung hindi lamang itinurok ang gamot ay maaari pa sana nating maayos ang kanyang kalagayan, ngunit sa ngayon ay napakabigat na ng pinsalang dulot nito. Ano, tila tinamaan ng kidlat si Vincent. Nanginginig ang kanyang mga kamay at muntik nang mahulog ang kanyang telepono. Graham, ito ang aking pagkakamali. Hindi ko dapat pinayagang iturok ang gamot kay Gloria, ngunit huli na ang lahat. Nagsisimula ng matakot si Vincent. Kung kahit si Graham ay wala nang magawa ay ibig sabihin ba nito ay wala na talagang pag-asa ang kanyang asawa? Iyan ang katotohanan. Wala na akong maibibigay na lunas at sa palagay ko ay mainam na maghanda na kayo para sa kanyang huling pagpapalam, mapait na sagot ni Graham. Paano ito mangyayari? Napahakbang paatras si Vincent sa matinding panghihina. Sa kabila ng labis na pagkadurog ng kanyang puso ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa at hindi ito madaling isusuko. Graham, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo na mag-isip pa ng ibang paraan. Handa akong magbayad ng anumang halaga basta lamang mailigtas mo ang buhay ng aking asawa. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, Ginoong Paul, ngunit sa kasamaang palad ay may hangganan din ang aking kaalaman at higit pa rito ang aking kakayahan. Ngunit habang nagsasalita ay biglang may naisip si Graham. Ang mukha ng isang binata ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Sandali, mayroon akong ideya. Labis na natuwa si Vincent. Ano iyan? Mayroong ibang tao sa lungsod ng Springfield na mas magaling pa sa akin sa larangan ng medisina. Kung mahihikayat mo siyang tumulong ay tiyak kong maililigtas niya ang buhay ni Ginang Paul, sagot ni Graham habang nakangiti. Totoo ba iyan? Napakagandang balita. Sino ang taong iyon? Magpapadala agad ako ng mga tauhan upang ipatawag siya. Labis na tuwa ni Vincent at muling nabuhayan ng pag-asa ang kanyang pusong puno ng panghihinawa. Alam niyang si Graham ang kinikilalang pinakamahusay na manggagamot sa buong lungsod, at kahit mahirap paniwalaan na may makahihigit pa rito ay tinatanggap niyang mayroon ding mga limitasyon ang kakayahan ng doktor dahil sa lawak ng larangang ito. Kung sinasabi mismo ni Graham na mas magaling ang taong iyon ay tiyak na mayroon itong sapat na kaalaman, at marahil siya na ang tanging makapagliligtas sa kanyang asawa. Ang pangalan ng taong iyon ay Leon Wolf. At hindi pa natatapos magsalita si Graham ay agad na naputol ni Vincent. Ano, Leon Wolf? Nagbibiro ka ba, Graham? Hindi makapaniwala si Vincent sa kanyang narinig. Kahit binalaan siya ni Leon tungkol sa gamot ay inamin naman ng binata na hindi siya lisensyadong doktor, kaya naniwala si Vincent na hindi tapat ang hangarin nito at walang sapat na kakayahan. Kaya naman labis siyang nagulat nang banggitin ni Graham ang pangalan ni Leon, at lalo pa itong ituring na mas magaling na manggagamot kaysa sa kanya. Oo, Leon Wolf ang kanyang pangalan at hindi ako nagbibiro. Kung saan siya nakatira ay hindi ko tiyak. Ang tanging alam ko lamang ay may kaugnayan siya sa pamilyang Young, paliwanag ni Graham habang sinusubukang alalahanin ang iba pang detalye. Ilang beses pa lamang sila nagkita kaya kakaunti ang kanyang nalalaman tungkol sa buhay ni Leon, at wala siyang alam sa kanyang tirahan.
Ngunit naalala niyang una silang nagkita sa mansyon ng mga Young. Noong panahong iyon ay nakitang magkasama at malapit si Leon kay Iris, kaya hinala niya na tiyak na alam ni Iris o sinuman sa pamilya kung saan matatagpuan ang binata. May kaugnayan sa mga Young. Posible bang magkatugma lamang ang pangalan? Natigilan si Vincent sa gulat. Noong naghahanap ng mga tableta si Fane ay nabanggit nito na malapit si Leon sa pamilyang Shear, at ito ang dahilan kung paano nakuha ang mga mahahalagang gamot. Kaya alam na ni Vincent ang kaugnayan ni Leon sa mga Shear, ngunit hindi pa niya naririnig na may koneksyon din ito sa mga Young. Malawak ang lungsod ng Springfield kaya hindi imposibleng may ibang tao na may parehong apelyido. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Vincent. Sa katunayan ay pinalayas pa lamang niya si Leon sa kanilang tahanan kung ang tinutukoy ni Graham ay ang parehong tao ay hindi niya alam kung paano ito haharapin upang humingi ng tulong. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Graham ay agad na nagpadama ng matinding lamig sa buong katawan ni Vincent. Ginoong Paul, naalala ko na tumulong din si Leon upang pagalingin ang matandang ginang ng Shear. Maaari mong tanungin ang pamilyang Shear at tiyak na maibibigay nila sa iyo ang kanyang kinaroroonan, dagdag pa ni Graham. Natigilan si Vincent at tila tinamaan ng kidlat sa kanyang narinig. Malinaw sa kanyang narinig na iisa at pareho lamang ang taong tinutukoy ng doktor, at ang pinalayas niya kanina lamang sa kanilang tahanan. Sa sandaling iyon ay naintindihan na ni Vincent kung bakit naging tiwala si Leon sa kanyang kakayahang gamutin si Gloria. Hindi ito nagmamayabang kailanman. Ang kanyang sariling kamangmangan ang naging dahilan upang maling paghinala ng binata. Bakit kayo tumahimik, Ginoong Paul? Tanong ni Graham. Maraming salamat, Graham. Alam ko na kung sino ang tinutukoy mo. Agad ko siyang hihinga ng tulong upang gamutin ang aking asawa, sagot ni Vincent kahit namumutla pa sa gulat at pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Nang makita ang seryosong mukha ng kanyang ama ay pinigilan muna ni Snow ang kanyang lungkot at nagtanong ng may pag-aalala. Ano po ang nangyari, ama? Kailan darating si Graham upang tulungan si Ina? Snow, kaunti na lamang ang natitirang panahon at wala akong oras upang ipaliwanag ang lahat. Manatili ka muna rito sa tabi ng iyong ina at pupuntahan ko si Leon upang ibalik siya dito, wika ni Vincent at agad na tumakbo palabas ng silid. Kakatapos lamang umalis ni Leon kaya hindi pa ito nakakalayo at maaari pa niyang maabutan. Kahit naging masama ang kanilang pagtatagpo ay handa ng isantabi ni Vincent ang kanyang pagmamalaki at luluhod kung kinakailangan upang makiusap sa binata, basta lamang mailigtas ang buhay ng kanyang asawa. Sa labas ng mansyon ng mga Paul ay kasama na ni Fane si Leon papunta sa malaking pintuan. Patawad sa naging ugali ng aking ama Leon. Sana ay mapatawad mo siya sa kanyang kawalan ng galang, pumanhing wika ni Fane habang nakangiti. Ayos lang iyon. Maliit lamang na hindi pagkakaunawaan iyan at hindi ako nagtatampo. Ang tanging ikinababahala ko lamang ay kung pipilitin pa rin ng iyong ama na iturok ang gamot na maaaring maging dahilan ng pagkamatay ni Ginang Paul, sagot ni Leon habang bumabuntong hininga. Hindi siya taong madaling magtanim ng galit at kaibigan pa rin niya si Fane. Kaya kahit hindi maganda ang naging pakikitungo ng ama nito ay handa pa rin siyang patawarin. Ngunit ang tanging tumitimbang sa kanyang isipan ay ang buhay ni Gloria. Bilang taong may kaalaman sa gamutan ay malaking kawalan kung hindi ito matutulungan. Hindi naman siguro ganoon kalala ang maaaring mangyari, may pagdududang tanong ni Fane. Kahit nagtitiwala siya kay Leon ay mahirap pa rin niyang paniwalaan. Kung hindi man maging epektibo ang gamot ni Dr. Chase, ay hindi naman siguro ito hahantong sa kamatayan. Umaasa rin ako na mali ang aking hinala at magiging maayos din ang kalagayan ni Gloria, sagot ni Leon habang nakangiti. Hindi siya lubos na pamilyar sa mga karaniwang gamot, kaya hindi niya tiyak kung tama ang kanyang hinuha. Ginoong Wolf, pakihintay muna dito sandali. Kukunin ko lamang ang sasakyan upang may hatid ka pa uwi, wika ni Fane habang naglalakad palayo. Dahil siya ang kumuha kay Leon galing sa gusali ng Synth Ion Group ay tungkulin din niyang ibalik ito sa kanyang pinanggalingan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi tinanggihan ni Leon ang alok ni Fane. Nanatili siyang nakatayo sa pwesto habang naghihintay.
Ilang sandali pa ay dumating na ang binata sakay ng isang puting sasakyan na may bukas na bubong. Sumakay ka na Ginoong Wolf, paanyaya ni Fane habang nakangiti. Binuksan ni Leon ang pinto sa gilid ng pasahero at handa nang pumasok nang biglang may narinig na mabilis na sigaw. Sandali Ginoong Wolf, pakihintay. Buong lakas na tumatakbo si Vincent patungo sa kanila, at sa loob lamang ng maikling panahon ay nasa harap na niya si Leon. Mayroon pa ba kayong nais Ginoong Paul? Tanong ni Leon habang nakakunot ang noo. Kahit wala siyang balak na magtanim ng sama ng loob ay hindi rin madali para sa kanya nakalimutan ang kawalan ng galang na ipinakita ng ama ni Fane kanina lamang. Ako, nagsalita si Vincent ngunit natigilan at tumingin kay Leon na may halong pagkailang. Maling hinala niya ang binata at pinalayas pa ito sa kanyang tahanan. Alam niyang siya ang nagkamali at kailangang humingi ng paumanhin, ngunit mahirap para sa kanyang pagkatao na ibaba ang kanyang dangal, lalo pa at mas nakababata ang kausap. Siya pa naman ang kinikilalang hari ng Timog. Ama, huwag ninyong sabihing may balak pa kayong makipagtalo kay Leon. Nanginginig ang loob ni Fane at agad na bumaba ng sasakyan upang tumayo sa pagitan ng dalawa at pigilan ang anumang alitan. Hindi, narito ako upang humingi ng paumanhin, malalim na hininga ang kinuha ni Vincent. Sa pag-iisip sa malubhang kalagayan ng kanyang asawa ay napagpasyahan niyang walang mas mahalaga pa kaysa rito kahit ang kanyang pagmamalaki. Paumanhin, naririnig ko ba ng tama? Gulat na wika ni Fane. Alam niya ang katayuan ng kanyang ama at kung gaano kahalaga ang dangal para sa mga tao sa kanilang mundo. Hindi niya kailanman inakala kahit sa kanyang mga pangarap na hihingi ng tawad ang kanyang ama kay Leon. Tunay itong hindi kapanipaniwala. Nanahimik muna si Leon sandali bago niya lubos na maunawaan ang nangyari. Namutla ang kanyang mukha nang magtanong. Mayroon bang nangyaring masama kay Ginang Paul, Ginoong Paul? Tama ka, hindi lamang siya nagising matapos turukan ng gamot, kundi samuka pa ito ng dugo, maikling paliwanag ni Vincent. Ano, gulat na wika ni Fane. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ama at mabilis na nagtanong. Ano na ang kalagayan ni ina? Napakalala na ba ng kanyang karamdaman? Fane, huwag kang mag-alala. Narito ako upang hilingin kay Ginoong Wolf na bumalik at tulungan ang iyong ina, pampalubag loob ni Vincent. Magagawa ba niyang iligtas siya? Totoo ba ito? Tumingin si Fane kay Leon na may punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nanatiling tahimik si Leon. Ginoong Wolf, patawarin mo ako sa naging pangyayari. Ako ang may kasalanan at ang aking kamangmangan ang naging dahilan ng aking masamang pagtrato sa iyo. Umaasa akong susubukan mo pa ring tumulong sa aking asawa kahit alang-alang na lamang kay Fane, muling pakiusap ni Vincent. Ginoong Paul, hindi naman sa ayaw kong tumulong, ngunit sa totoo lang ay hindi ko tiyak kung paano ito gagawin, sagot ni Leon habang bumabuntong hininga at tila walang magawa. Hindi mo alam kung paano. Hindi maaari iyan Ginoong Wolf. Nakausap ko na ang banal na doktor na si Graham at siya mismo ang nagsabing ikaw lamang ang makagagamot sa aking asawa. Bukod pa rito ay nabanggit mo rin kanina na tiwala kang makatutulong ka sa kanya. Hindi ba iyan totoo? Kabanata 490. Malinaw ang takot sa mukha ni Vincent habang sinusubukang hulaan kung nagtatampo lamang ba si Leon sa nangyari o nagsasabi ito ng totoo na wala na talaga siyang magagawa. Iba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa kanina. Kung pinayagan mo sana akong gamutin siya sa simula pa lamang ay tiyak kong mapagagaling ko siya. Ngunit matapos maibigay ang gamot ay lalong lumala ang kanyang kalagayan at malamang ay kumalat na ang malamig na enerhiya sa kanyang daluyan ng dugo. Wala na akong sapat na katiyakan kung magagawa ko pa itong ayusin, sagot ni Leon habang umiiling. Paano ito nangyari? Ako ang may kasalanan. Ang aking kamangmangan at katigasan ng ulo ang magiging dahilan ng pagkawala ni Gloria. Ako ang may sala, namutla ang mukha ni Vincent at tila nais niyang saktan ang kanyang sarili bilang parusa. Ngunit huli na ang lahat at hindi na maibabalik ang nakaraan. Kahit anong pagsisisi ay wala na itong magagawa upang mabago ang nangyari. Ginoong Wolf, sinabi mong wala kang katiyakan, ngunit hindi naman sinabing lubos na walang pag-asa. Mayroon ka bang ideya kung paano ito gagawin? May pag-asang tanong ni Fane. Sa totoo lang mayroon akong naiisip na paraan, ngunit napakababa ng tsansang magtagumpay, may pag-aalin lang ang wika ni Leon. Muli ay nabuhayan ng pag-asa ang puso ni Vincent.
Ginoong Wolf, kung mayroon kang paraan ay nakikiusap akong subukan mo ito. Kahit anong mangyari at magtagumpay man o hindi ay mananatiling lubos na nagpapasalamat ang aming buong pamilya. Tama ang sinabi niya, Ginoong Wolf, pakiusap, subukan mo pa rin. Baka sakaling maging matagumpay ang iyong pagsisikap, dagdag pa ni Fane habang nakikiusap. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, ngunit napakalaki ng panganib na kaakibat nito. Napakasalimuot ng kalagayan ni Ginang Paul at kung magkamali ang gamutan ay maaaring bumalik ang masamang epekto sa akin at tuluyang masira ang aking pundasyon ng lakas. Handa sana akong subukan kung mayroon akong 60 hanggang 70% katiyakan, ngunit sa ngayon ay wala pang 10% ang aking pag-asa. Ang pagsubok dito ay katumbas na ng pagtaya sa aking sariling kakayahan, paliwanag ni Leon habang umiiling. Ang pundasyon ng lakas ang pinakamahalagang yaman ng sinumang mandirigma. Kapag ito ay nasira ay hinding-hindi na makakaangat pa ang antas ng lakas magpakailanman, at maaari pang ang tuluyang mawala ang kakayahan. Kahit nais ni Leon na iligtas si Gloria ay alam niyang napakababa ng tsansang magtagumpay. Kung itutuloy pa niya ay hindi lamang mabibigo ang kanyang hangarin, kundi maaari pa niyang mawala ang kanyang sariling lakas. Kaya hindi siya makapagpasya na isugal ang kanyang kinabukasan. Nanahimik sina Vincent at Fane at tila nawala ng lakas ang kanilang mga katawan. Nauunawaan nila ang pag-aalinlangan ni Leon. Napakalaki ng panganib kaya walang sinuman ang magtatangkang gawin ito. Kaya hindi sila nagulat sa desisyon ng binata, ngunit hindi nito nabawasan ang matinding panghihinawa na kanilang nararamdaman. Magkasama na sina Vincent at Gloria sa mahabang panahon at nalampasan ang maraming pagsubok sa buhay. Dahil sa tulong at suporta ng kanyang asawa ay nalagpasan niya ang pinakamahihirap na yugto ng kanyang buhay at naabot ang kanyang mga mithiin. Kaya para kay Vincent ay mas mahalaga ang kanyang asawa kaysa sa yaman o katayuan sa lipunan, at higit pa sa kanyang sariling buhay. At ngayon ay si Leon na lamang ang natitirang pag-asa, kahit gaano pa kababa ang tsansang magtagumpay. Biglang lumuhad si Vincent sa harap ni Leon at isinantabi ang lahat ng kanyang dangal bilang hari ng Timog. Ginoong Paul, ano po ang ginagawa ninyo? Gulat na wika ni Leon at agad na sinubukang itayo ang matanda, ngunit dahil sa tangkad at bigat ng katawan nito ay hindi agad niya ito magawa.